Yo, it's good? It's your boy Kurt and today is Classic Monday, no? So ngayon kasama ko na naman yung asawa ko. Again, I'm sorry kung ilang Monday na yung lumipas, wala tayong Classic Monday, no? Alam ko may mga request kayo. Pasensya na, pero dito na tayo, no? And today's Classic Monday, meron akong twist, no? Kasi usually, yung mga nare-request yung mga kanta is napakinggan ko na. So basically, parang, di ba, ang tema nitong, or ang mechanics nitong Classic Monday is, parang titingnan natin kung yung kantang yun is parang bop pa rin o patok pa rin sa pandinig mo kahit ngayon mo na siya narinig. You know, yun yung mechanics na. Pero at the same time, meron na kasi akong idea eh kasi napainggan ko na siya. But this time, no, mag-relate tayo sa asawa ko. Kasi itong kanta papainggan natin ngayong araw kasi hindi pa niya napapainggan. No? At kala ko ba yung kanta? Choose na pala yan? Oo, matagal na yung kantang yan. No? Kaya nga na tayo sa Classic Monday. Request siya ng ating mga viewers, no? So, again, kung sa akin lang, may idea na ako. Man, sound trip ko to eh. Sound trip ko to nung panahon na yan, no? So, siyempre, may idea na ako kung maganda pa rin ba siya sa pandinig ko. Pero, yung asawa ko, first niya papakinggan to, no? So, hanggat maaari, bibigyan natin ng ito, explanation sa base na pagkakaintindi ko para mas maintindihan niya yung kanta. But yeah, today may ginig tayo sa Laman Loob by Stick Figures. This is a request reaction, no? Without no further ado, let's get it! Let's get it! Kapag sinabi ko lahat ng nasa isip ko, malamang ako'y mapapagkamalang walang pusong nilalang. Ngunit pag ginawa ko naman lahat ng gusto ko, mukhang ako'y magmimistulang may tumilyong kulang at mangmang. Ang hirap tansyahin ng mga sukat at timbang ng puso kong utu-uto at utak na mapaninlang. Ang hirap tansyahin ng mga sukat at timbang ng puso kong utu-uto at utak na mapaninlang. Sunuran na naman ako sa'yo. Lagi na lang ba tayong ganito? Sa di ng iba wag ko na nga lang daw isipin. Linggin ang bulong ng puso at ang ibig nitong sabihin. Kinanta mo sa'kin ang lahat ng lihim, kapalit ng sarili kong handang magpaalipin. Para lang mga pangarap kong matagal nang nakabitin, gawing katotohanan pagkagising. Sa gutom magigil, hakbang ko'y pasugod. Walang alam sa kung anong pwedeng mangyari kasunod. Biglang dating ng eksena, ngayon ko lang napanood. Ang masamang aso'y muli na namang nagpakabusog. Nangangahulugang walang may kayang mag-isa. Kaya pala pag nadadapa, madalas ang tanong nila kung may nahuli ka. Mga aral at ay napupulot lamang kapag nasasahig ka na. May mga bagay sa mundo, iba't ibang hilig at gusto, tulad ng puso at ng isipan, nabibihirang magkasundo. Madumi nga lang ba ang utak ko? Baka tama ang kutob. Kanino nga ba ako susunod? Tingin pa loob, sinuran na naman ako sa'yo. Lagi na lang ba tayong ganito? Ay, post mo natin doon. So, first verse tayo. No? I-explain ko sa iyo yung pinakano ng kanta pag natapos na yung kanta. No? Pero sa first verse na ano yung pagkakaintindi mo? Sa unang-unahang part, Hindi mo naman nakatandaan yung lyrics eh. Hindi ka lang, kasi, ng... kaya nga, kasi nga inaalala ko gawa ng, hindi ko masabi yung word na gagamitin ko. Basta, ang pagkaintindi ko, sa unang part, para kasi nung hindi pa napabanggit yung puso at isip, ang idea ko, ang pag-intindi ko, ay, para siyang, anong ba ang tawag dito? Para siyang sa magulang at sa anak. Parang ganun yung pag-intindi ko. Yun yung unang pagkaintindi. Bago mag-chorus. Tas nung meron ng puso at isip na lines, parang sa magjowa naman, parang ganon. Tas nung sa bandang pamangatlo naman, naglalaro sa isip ko, ano ba to? Asset ba to? Parang ganon. Yung parang, malapit ka na. Malapit ka na, pero tuloy natin. I-explain ko sa iyo yung bukang tema ng kanta pagkatapos, no? Pero yeah, magandang yun, no? Magandang insight. I mean, music, nakadepende sa tao yung kung paano niya i-interpret yung music eh, di ba? So kahit na iba yung talagang gusto mong sabihin ng singer, I mean, kung makaka-connect sa'yo, di ba? Kung anong gusto mong maintindihan.
pwede naman, pero explain ko sa'yo mamaya. Doon tayo sa Versalune. Sabi ng utak ko sa'kin, huwag ko nalang damdamin. Isipin na mabuti ang bawat hakbang na gagawin. Kakailanganin mo ng hangin kung gusto mong lumobo. Punuin mo ng kaalaman, yung ulo mo katoto. Di na pwede yun tulad ng dating puro na lang oo. Uulitin lang kung ano itinuro, parang loro sa bokabularyo ko. Hindi na uso ang bumoto sa gobyernong walang aasahang tulong at saklolo. Pati ka mag-isip pag-isa, matuto ka mag-solo. Di pwedeng puro palakpak, dapat una muna pondo. Ubod ng metikuloso na ang utak ko. Ayoko na kasi ako'y maisahan, madugas o maloko. Natuto na ako dati nung binuhos ko ng todo. Ang lakas at ang tiwala ko sa puso ko na bobo. May mga bagay sa mundo, iba't ibang hilig at gusto. Tulad ng puso at ng isipan, nabibihirang magkasundo. Madumi nga lang ba ang utak ko? Baka tama ang kuko. Kanino nga ba ko susunod? Tingin paloob, wag matakot sa nararamdaman. Sundan mo, sundan mo, sundan mo, sundan mo. Oh. Ang kasagot ay nasa isip mo lang. Buksan mo, buksan mo, buksan mo, buksan mo. Oh. Sa kanila yung mga nag-provide ng structure. Kaya may ganyan. Wala nang natira ni katiting na porsyento ng lakas para makapag-isip ng diretso. Kailangan kong promoseso kung may magtuturo lang ng tulay na mag-uugnay sa akin patungo sa templo. Nag-uumapaw sa utak mga ideya at konsepto. Retoke paulit-ulit, imposibleng makontento. Perfecto na ang plano, bawat detalye ay kumpleto. Pero wala akong lakas ng loob gawin konkreto. Sinunod ko nga ang puso at ang utak sinuway. Pinusog ko ang damdamin ngunit bulsa'y umaray. Huli ka lang pumas lang, marami na akong napatay. Wala nang ang puso, sunog pa ang baga pati atay. Napakapit kay inay ang pasmado kong kamay. Mga payo ni itay, tangi kong gabay. Sa puso mo ipasok At sa isip ilagay, kung ika'y nalilito, gamitin mo na sabay. Kasi may mga bagay sa mundo, iba't ibang hilig at gusto. Tulad ng puso at ng isipan, nabibihirang magkasundo. Madumi nga lang ba ang utak ko? Baka tama ang kuko. Kanino nga ba ko susunod? Tingin paloob, wag matakot sa nararamdaman. Sundan mo, sundan mo, sundan mo, sundan mo. Oh. Ang kasagot ay nasa isip mo lang. Buksan mo, buksan mo, buksan mo, buksan mo. Oh. Sinabi ko lahat ang nasa isip ko. Malamang ako'y mapapagkamalang. Walang pusong nilalang. Ngunit pag ginawa ko naman lahat ng gusto ko, mukhang ako'y maglinis tulang, may tornilong kulang at bangbang. Ang hirap tansyahin ang mga sukat at timbang ng puso kong uto-uto at utak na mapanyalang. Ang hirap tansyahin ang mga sukat at timbang ng puso kong uto-uto at utak na mapanyalang. Let's go! Ang ganda ng ano. Alright, well again, that's Stick Figures laman loob. By the way, sa Stick Figures pala, di ba dalawa sila kumakanta? Isa lang si Ron Henry. Kaboses mo. Kaboses mo. So, member din ng Stick Figures si Ron Henry. Parang yung ano, parang yung double meaning yung ano ng laman loob. Ah. Kasi dun sa line na, ano, tingin pa loob. Sinasabi, parang sa akin pagkaintindi ko, parang sinasabi niya na pag naguguluhan ka, nalilito ka, tingnan mo mabuti kung ano talaga yung nararamdaman mo. Dito, syempre nasan ba yung utak, nasan ba yung puso, di ba nasa loob. Kaya parang siyang laman loob. Tapos syempre sa isip ng iba, o sa pandinig ng iba, laman loob, literal, laman. Laman loob yung sikmura, parang ganon. So, ayan, based sa tapos na yung kata, anong pinapagkakaintindi mo? Ano, parang doon sa pangatlo. Ano? Parang siyang asset na ewan. Kasi parang ganun yung kwento. Basta ganun yung pagkakaintindi ko. Yung, ano, yung, ano ba to? Hindi ko lang kasi sure kasi nalilito ako. Naduduling kasi ako dun sa ano eh. Sa flash. Oo, naduduling ako kaya hindi ako sure. Pero ang masasabi ko, kung doon ako mag-i-stick sa parang siyang asset. Gawa ng
eh. Ganang dun sa part ng yung lumapit na siya sa magulang. Lumapit na siya sa magulang, una kay nanay, then yung kay tatay. Pero kung hindi ako mag-i-stick doon sa, ano yun, sa asset idea, dito, para siyang, ba't ako lagi nabablanko? Pag doon ako nag-stick sa parang asset yung tema nung kanta, or yung pagkaintindi ko doon sa kanta, dahil nga doon sa lumapit na siya sa magulang niya na part. Parang ang pinapaintindi kasi is yung yung bukod sa nalilito or hirap siyang i-balance kung alin yung dapat sundin, yung utak o puso. Lalo na pag may pangangailangan ka. Pag nagigipit ka, saan ka ba dapat kakapit? Alin yung matimbang sa nag-iisip sa dalawa? Wala nang puso wala nang isip yung puso. Alin yung parang sumisigaw sa'yo sa dalawa? Parang ganun yung pagkaintindi ko. So bale, ang meaning ng kanta is, medyo tumbok mo na yung meaning ng kanta eh. Yun na nga, yung paano susundin mo yung utak o yung isip mo. Pagdad, yung utak o yung, o yung puso mo. Utak o yung puso mo. Diba? Kasi minsan, masinusunod dati yung bugso ng damdamin, diba? Pero dahil sa mga kadalasan sa mga pagkakataon na hindi ka nakapag-isip. Minsan naman pag masyado ka nag-iisip, parang damdamin minsan. Parang wala kang feelings sa... parang hindi na pupunta sa... Parang hindi nagiging mas maganda kasi walang damdamin eh. Ito, pwede kasi para ma-explain ko niya ng maayos. Ito sa part na to, sabi niya, kapag sinabi ko lahat ng nasa isip ko, malamang ako yung pagkakamalang walang pusong nilalang. Kasi di ba walang puso eh. Kasi puro isip lang at nasasabihin mo. Lahat nasa isip lang. Walang nasa isip mo. Kasi meron tayong mga intrusive thoughts eh. Diba? May mga bagay tayong gustong sabihin tsaka gustong gawin. Pero alam natin hindi pwede. Bawal. Kaya natin sinasabi sa totoong buhay, diba? Pero kung susundin lang natin nasa utak natin palagi, ang dami natin makakaaway. Diba? Tapos ito pa. Sabi niya, ngunit pag ginawa ko naman lahat ng gusto ko, mukhang ako'y magmimistulang may tornilyong kulang at mangmang. Yung gusto mo talaga ay sa damdamin mo. Pag ginawa mo naman lahat ng gusto mo sa damdamin mo, pagkaamalang ka namang baliw o mangmang. Kasi diba ganyan yung tawag natin sa mga kadalasan mukha tayong bilib na tao. For example, itong tao to. Hindi ginamit yung utak. I mean, diba, kunyari, susunod ng puso mo na gusto mo maging dancer, gusto mo maging singer. Kasi sa bahay nagkakakanta ka, di ba? Nag-practice kang sumayaw. Tapos yung mga tao sa paligid mo walang tiwala sa'yo. Sabihin nila sa'yo na wala ka nang maatin dyan, para ka nang baliw. Di ba? Pero susunod yung gusto ng puso mo eh. Di ba? Di ba minsan nga may mga pagkakataon na napaisip tayo kung gusto natin yung yayaman tayo o yung gusto natin. Di ba? Yung mga ganun, katrabaho ka or sundin mo yung passion mo. Ang ganun. So basically, tama yung thought mo. Tanggalin lang natin yung asset. Kumbaga in general siya, 'di ba? Minsan kasi may mga bagay kang may mga bagay kang nahihirapan kang gawin kasi hindi mo na alam kung anong susundin mo eh. Kasi minsan sa buhay mo nagkamali ka na kasi ginamit yung utak mo, minsan sa buhay mo nagkamali ka na kasi ginamit yung puso mo. So parang nagkamali ka na. Ngayon may mga bago kang gagawin, nahihirapan ka nang gawin kasi hindi mo na alam kung anong ipiliin. Yun nga, nahihirapan nga sukatin at timbangin nga doon. Kasi gaya na sabi mo dun sa, yung line na yung pag-isip yung sinunod para wala siyang puso. Pag naman puso yung pinairal niya, sinunod niya at yun ang pinairal niya ay sasabihin o iisipin ng iba, hindi siya nag-iisip ng tama. So parang regardless na kahit anong dyan yung gawin mo, pinapaintindi din yan na may sasabihin at sasabihin yung tao. Pero ang pinakagusto lang sabihin dito is i-balance mo lang. Pwede mo silang gamitin ng sabay eh. May pinag-isipan mo na may puso, di ba? Kaya sabi nga nila, huwag kang matakot sa nararamdaman. Sundan mo. Sundan mo. Yan. So, yun nga, kung may pangarap ka na gusto mong sundin, di ba? Pero alam mo naman na pag-iisipan mo, hindi yung parang naging reckless ka lang. Hindi sundan mo, yun nga, i-balance mo yung paggamit mo ng utak tsaka ng puso. Hindi puro puso lang, hindi puro utak lang. Di ba? Kailangan balance.
Pero yun, kaya siya laman loob kasi diba, nabanggit nila yung mga, yung sa pinaka kalooban nila, na nagkatalo yung laman loob nila, yung utak nila, at yung puso nila nagkatalo, kaya laman loob. No? So, ang galing nun. Ang galing na pagkakagawa nila ng title, tsaka ng lyrics nila. No? Double ang tanda lahat. Double meaning lahat. Yung lyrics nila, kapag hindi naman kasi lahat ng tao kapag kunyari, meron kasing taong mahilig sa music, mahilig makinig ng mga ganyan, pero hindi naman lahat ng nakikinig o mahilig sa ganon, yung makukuha ka agad. Kagaya ko, mahilig din naman ako, pero alam mo naman, asawa, may pagka-slow ako. Yung kailangan parang ulit-ulitin yung kanta, kaya kanina di ba sabi ko sa'yo, nakakalimutan ko yung mga kanta. Kasi parang mas lalo na pagka gumagamit yung mga gumagawa ng kanta or yung mismo kumakanta ng mga dito. Hindi naman sobrang lalim na word, pero malalim yung meaning. Yun. Pero huwag ka mag-alala. Ganyan talaga kanta ganyan talaga yung kanta ng Stick Figures. Hindi ka nag-iisa. Ganyan talaga yung kanta ng Stick Figures. Laging malalim yung yung ibig sabihin. Pero masarap pakinggan kasi kapag inanalyze mo at saka na-realize mo na yun pala yung maano mo na ang ganda parang ang ganda ng kwento ng kanta. Ganun. So ngayon, dito na tayo sa part na i-rate natin yung kanta kung classic ba siya o hindi, kahit na tagal na ng panahon. Kung nilabas pa siya ngayon, magiging ganun pa rin pa siya kasikat na katulad nung nilabas siya noon. So, sa tingin mo? Parang in the scale of 1 out of 10. 10 is the highest. 10 being the highest. 8. 8? Bakit sa tingin mo na nandun na range? Wala. Gusto ko lang 8. Oh yeah, well again, Maganda naman kasi talaga. Tsaka, ayoko masyado magbigay ng 9 or... Kasi ngayon ko lang siya narinig talaga eh. Dahil, kumbaga, naghahanap ako ng comparison. Lalo na, naiintindi ko pa yung mga meaning ng kanta, yung meaning ng mismong kanta, di ba? Oh yeah, again, respectable naman yung 8, no? I mean, nasa classic range pa rin naman siya, no? I mean, naintindihan naman natin, syempre, baka hindi mo, cup of tea, yung genre na gusto na. Yung cup of tea na yung gusto nilang, yung gusto nilang tunog, no? Pero at least nagustuhan mo yung meaning, ayun, umiyak mo na. Sige, go. But yeah, again, that's laman loob, no? By Stick Figures, man. Kung sa akin lang, super classic, no? Sobrang nostalgic sa akin ng kanta to. Lahat naman, halos lahat ng kanta ng Stick Figures. I mean, again, salamat sa mga nag-request, no? Alam ko medyo matagal na, no? 2 weeks na nakalipas, mga request nyo, hindi ako nag-classic Monday. So, I mean, I hope Monday ko ma-upload to. But yeah, gusto ko sabihin sa kanila. Sorry kasi hindi ko na-feel yung katulad mo, nostalgic para sa'yo. Sa akin, wala kasi ngayon kung anong narinig. Oo nga, okay lang yan. Kaya ako nga pinakinig sa'yo kasi para makita natin Tsaka, yung... ang huling masasabi ko ay, tagal na pala na nun eh. Tagal na yan. 8 years. 8 years ago. 8 years old pa ako nun eh. Ako, 2 pa lang. Ay, wawa. Ganun, no? Arik ko. Alright, well yeah, again, that's our reaction for today. Sana gustuhan nyo, no? Leave a like and subscribe kung gusto nyo mag-react sa video nyo. Artist, singer, rapper, song, just comment down below. Or kung gusto nyo magpasapay ng kalagay sa ating Classic Monday, just comment down below. We're going to react to it. And that's for me today. And for my wife. See you on the next vid. Stay awesome. Peace.